Pag-usapan muna natin itong nangyari kay representante ng Batangas na si Luistro. Okay? Dahil meron pong hamon si Attorney Rowena Guanzon po, mga kaibigan, sa Integrated Bar of the Philippines. Kasi po, mga kaibigan, unang-una sa lahat, alam naman po natin kung anong nangyari talaga dito, di ba? Kasi kalat na ito eh. Kumakalat na po ito sa social media. Alam na po natin, guys, kung anong ginawa ng asawa ni Luistro, di ba? So ngayon, mga kaibigan, basahin lang po natin itong pahayag po ni dating Commissioner ng COA at COMELEC na si Attorney Rowena Guanzon. Ang nakalagay dito, mga kaibigan, Guanzon, hinamon ang IBP na imbestigahan si Kong Jervil Luistro. Bakit naman ang IBP? It's a challenge for you. Hindi ba pwedeng IBP motu proprio? Imbestigahan nyo na yan kasi admission na. Sinabi niya na at tinatago niya yung asawa niya. So, mga kaibigan, klarong-klaro po, guys, itong sinasabi po ni Attorney Rowena Guanzon. Klarong-klaro po, mga kaibigan, na meron talaga siyang conflict of interest. Dahil nga, unang-una, ito pong si Luistro, mga kaibigan, ay abogado. At syempre, mga kaibigan, itinago niya ang kanyang asawa. Malaking charge po, malaking offense po yun dahil abogado ka nga, di ba? Alam mo dapat ang batas. Hindi ka pwede magbendalo. Hindi ka tulad ng ginawa ni Remulla, bendalo. So ngayon, mga kaibigan, ang sinabi po dito, guys, dahil may admission, may talagang inamin niya. Mismo inamin niya po, hindi po ito nadulas. Inamin talaga niya sa isang interview. So ang hamon ni Attorney Rowena Guanzon, motu proprio. Ang ibig sabihin po niyan, hindi na po mag-aantay ng case build-up. Diretso na po. Kasuhan nyo na kaagad. Bigyan nyo na kaagad ng leksyon. Dahil po, baka mamaya, mga kaibigan, wala na naman po mangyari dyan. Kasi medyo alam naman po natin na ito pong asawa ni representante ng Batangas ay meron pong kasong panggagahasa. At ito po yung non-bailable offense. Kung babasahin po natin dito, mga kaibigan, para makompleto lang po yung context natin, sa kanyang bagong programa sa SMNI, kasama si Miss Cathy Binag, hinamon ni dating COMELEC at COA Commissioner na si Attorney Rowena Guanzon ang Integrated Bar of the Philippines or IBP na magsagawa ng investigasyon laban kay Batangas Representative Jervil Luistro kaugnay ng kontrobersya na kinakasangkutan ni Luistro matapos umanong aminin nito na itinago niya ang kanyang asawa na nahaharap sa kasong panggagahasa. So, klarong-klaro po ang kanyang offense, mga kaibigan. Diba? Sana naman, no? At tayo din, mananawagan din tayo sa IBP. Huwag naman kayong inutil. Maging fair naman kayo. Kasi ang dami po ngayong mga binabato kay VP Sara. Isa na po sa mga naging kritisismo niya ay yung confidential funds sa kanyang sa impeachment niya, di ba? At ang number 1 po na critics niya na ang kapal na mukha na may utang pala na 8 million sa asawa po ni VP Sara, si Attorney Mans Carpio. Itong si Luistro. Ang kapal daw ng mukha, mga kaibigan. Grabe. So, ang naturang programa, diretsahang kinestyon ni Guanzon kung bakit wala pang aksyon ang IBP sa naturang usapin. Kaya po nagalit po si Attorney Rowena Guanzon. Kasi bakit daw wala pang aksyon ang IBP hanggang ngayon? Bakit pagdating po sa kanilang mga kalyado, guys, ang hirap nilang kasuhan? Di ba? Pero pagdating sa mga Duterte, ayun, kung ano-ano na lang ang mga kaso na binabato kay Duterte. Lalo kay Vice President sa Duterte. Pero ito po, klarong-klaro na po, guys, may admission na tinago niya ang kanyang asawa. Pero bakit hindi siya makasukasuhan? Sabi dito, bakit naman ang IBP? It's a challenge for you. Hindi ba pwedeng IBP motu proprio, imbestigahan nyo na agad? Kasi admission yan, sinabi niya na itinago niya ang kanyang asawa.
And that was panggagahasa, hindi po non-bailable. Nabanggit ni Guanzo na umano'y usapin sa legal fees na may kaugnayan sa kasong hinawakan ng law office ni Attorney Mans Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte. Kaya itong si Mans Carpio, may utang siya doon sa kaso ng asawa niya. Ayaw talaga magbayad. Kaya ganun. Bakit naman ang IBP is a challenge for you? Kinumpara ni Guanzon ang sitwasyon sa ibang kaso upang ipakita ang kanyang punto tungkol sa pagpapatupad ng batas. Bakit si Revilla nagdi-deny siya na ginawa niya ang flood control corruption, pero nag-surrender siya? O di ba? Bakit si Robin Padilla ilang taon sa kulungan? Bakit yung asawa ni Luistro kakaiba? Ayaw talaga kahit na yung ang batas na kulong ka muna bago ka mag-motion for bail. Bakit nakakalusot? Yan po ang tinatanong mga kaibigan ni Attorney Rowena Guanzon. Bakit itong si Luistro mukhang hindi nila kayang kasuhan? Di ba? Dapat nga dyan, disbar eh. So, ang tanong po dito mga kaibigan, dahil ito po ang tanong dito, bakit yung asawa ni Luistro kakaiba? Yan ang tanong dyan. Ha? Bakit? Ayaw talaga kahit na yung batas na kulong ka muna bago mag-motion to bail. So, ang mga pahayag ni Guanzon ay lumabas sa gitna ng umiinit na diskurso sa politika ng batas. Lalo na si Representative Luis ang kasalukuyang chairperson ng House Committee on Justice. So ito ulitin ko lang po sa inyo mga kaibigan. Ulitin ko lang po sa inyo. Si Luistro po ang chairperson ng Committee on Justice. Isipin nyo guys, isipin nyo. Siya pala ang chairperson ng Committee on Justice sa House of Representatives. Bakit ganun? Dapat hindi siya humawak dyan. Di ba? Dapat mga kaibigan, tanggalin siya dyan kasi hindi siya bagay dyan. You know? Nahawak sa mga pagdinig kaugnay sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Siya po ang chairperson or one of the chairpersons po na humawak sa impeachment ng ating Vice President Sara Duterte. Ang kapal na mukha, di ba? Grabe. Wala kang karapatan dyan. Umalis ka dyan. Nakita nyo naman guys kung gaano kakapal ang mga mukha nito. Di ba? Meron pang lakas na loob na bumamatikos or batikusin si VP Sara. Samantalang, meron palang utang ito na 8 million pesos na hanggang ngayon hindi pa rin binabayaran. At hindi lang yan Hindi lang yan mga kaibigan. Ang gusto pa guys, dahil meron pa siyang sinabi nung isang araw, di ba? Na gusto yata niyang bayaran si VP Sara, kasi lang nung lumabas si VP Sara at nag-expose, ayaw na niyang bayaran. At ang gagawin daw niya guys, kakasuhan daw niya si VP Sara ng cybercrime. Baliktad. Kung sino pa yung may utang, siya pa yung magkakaso. Ang kapal talaga ng mukha. Baliktad na pala ang mundo ngayon. Kung sino yung may utang, siya na yung magkakaso. Diyos ko po. Kaya wag na kayo magpautang Ang kapal talaga ng mukha. Ibang klase po mga kaibigan. Ako sa totoo lang talagang grabe na po itong sobrang kapal na po talaga ng mukha nitong mga kaibigan. Itong itong representante na to.